Tara maglaro tayo, yaya ni Domeng sa kanyang mga kalaro. Sige tara, mag-Chinese garter tayo. Ay, gusto ko yan! Masayang naglaro sila Domeng at ang kanyang mga kalaro nang makita siya ng mga kapitbahay na naglalaro ng pambabaeng laro ay kaagad na nagsalita ang mga ito. Hoy, Domeng! Umira na naman ang kabaklaan mo oh. Talagang naglalaro ka pa ng Chinese garter. Ano bang pakialam nyo? Kung naiinggit kayo, di maglaro din kayo. Saad naman ni Domeng. Lumaking walang mga magulang si Domeng, kaya't lumaki siya sa kanyang tiyahin at asawa nitong si Cesar na talagang barumbado. Palagi siyang binubugbog nito, ngunit hindi niya magawang magsabi sa kanyang tiyahin. Domeng, laban mo nga ang mga to. Saad ni Cesar habang inihahagis nito sa kanya ang maruruming damit. Tito, gagawa po kasi ako ng assignment eh. Sagot naman ni Domeng. Aba, uunahin mong mga yan? Ito yung unahin mo. Kailangan ko matuyo yan. Aalis ako mamayang gabi. Kaya simulan mo na yan. Kesa unahin mo yung mga kabaklaan mo na naman. Saad ni Cesar na noon ay galit na. Wala namang nagawa si Domeng, kundi ang sundin ng asawa ng kanyang tita dahil kung hindi ay mapapalaya siya nito. Domeng, tara na kinalito para gumawa ng assignment. Yaya sa kanya ng kanyang mga kaklase. Naku, hindi na ako makakasama. Ipaglalaba ko pa kasi si Tito Cesar ng mga damit niya. Baka mabubog na naman ako kung hindi ko magawa yung inuutos nun. Saad naman ni Domeng. O sige, paano mauna na kami? Sagot ng mga kaklase niya. Malungkot namang naglaba si Domeng kahit labag sa kanyang loob. Domeng! Bakit hindi mo naman pinaarawan yung mga damit ko? Ayan, amuin mo! Sabay hagi sa kanyang mukha. Na-dryer ko naman po yan, Tito. Mukha po kasi kaninang uulan, kaya pagkatapos ko po, sinampay ko na lang po sa loob. Sagot naman ni Domeng. Eh kung binantayan mo sana, eh di dapat nailabas mo pa. Eh hindi naman umulan, di ba? Siguro, nasa paglalaro na naman ng pambabae ang utak mo. Sigaw na saad nito. Ito hindi po. Talagang makulimlim lang po talaga kanina. Sagot niya sa kanyang tiyuhin. Agad namang sinuntok ni Cesar si Domeng, kaya't sumakit at numugo ang uso nito. Yan, dapat lang yan sa'yo. Magtanda ka. Umiyak na lamang nang umiyak noon si Domeng. Dapat, sanay na siya sa pambubugbog sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Palagi niyang iniiyakan ang mga sakit nito. Kinabukasan ay umuwi ang kanyang tiyahin dahil lingguhan ito kung umuwi. Oh, Domeng, anong nangyari sa nguso mo at putok yan? Tanong ng kanyang tita. Mahilig kasi ang makapaglaro dyan sa labasan, kaya napapala niyan. Sagot agad ni Cesar na asawa nito. Wala nang nagawa si Domeng, kundi ang sakya na lang ang sagot ni Cesar dahil kung hindi, pag-alis na naman ng tita niya, ay humanda na naman siya dito. Nasa grade 6 na noon si Domeng, kaya talagang pinagtitisan niya ang ginagawa nito para makapag-aral siya. Oh, saan ka pupunta, Domeng? Tanong nito. Papasok na po ako, sabi ni Domeng. Aba, papasok ka pala? Wala akong pera, kaya wala akong baon na maibibigay sa'yo. Sabi po ni tita kahapon, binigay na daw po niya sa'yo yung baon ko para sa isang linggo. Saad ni Domeng. Aba, wala akong pakialam kung saan po ginagastos o dinadala ang pera. Huwag kang pumasok kung gusto mo. Saad pa ni Cesar. Pumasok pa rin si Domeng ng araw na yon dahil may pagsusulit sila kahit walang baon at nagtiis din siya. Buti na lang at may mga kaibigan siyang nagbibigay sa kanya ng mga pagkain kahit hindi siya nagbaon ng araw na yun. Pag uwi niya sa bahay, inambutan ni Domeng na umiinom ang tiyuhin ni Cesar. Oh, andyan ka na pala. Kuha ako ng malamig na tubig sa ref. Utos nito kay Domeng. Kaagad namang sumunod si Domeng at habang inaabot niya ang pitsil, ay dumulas ito sa kanyang kamay na hindi sinasadya. At naging dahilan para muli ay bugbugin siya ng kanyang tita. Puro ka talaga kamalasan. Dapat talaga sa'yo binubugbog.
Pinagsusuntok sa mukha at sikmura si Doming Cesar. Iiyak ka pa ha? Lumayas ka na dapat. Bukas, pagising ko sa umaga, wala ka na dito. Dahil kung hindi, baka kung ano pang magawa ko sa iyo, mapatay pa kita. Banta nito kay Doming. Umiyak si Doming at nagmamakaawa kay Cesar. Ngunit dala na rin ng kalasingan, ay hindi nito nakontrol ang pananakit at halos patayin na niya si Doming. Matapos na bugbugin si Doming, ay pumasok ito sa bahay para mahiga sa sofa. Hindi na nagdalawang isip si Doming at nang gabing iyon ay kaagad na siyang lumayas kahit hindi alam kung saan siya makakarating. Iho, anong nangyari sa iyo? Tanong ng isang ali na nakakita sa kanya sa daan. Umiyak lamang ng umiyak si Doming at hindi na sumagot sa ali. Iho, halika. Sumama ka muna sa akin pa uwi para magamot natin yung mga sugat mo. Mukhang kanina pa dumudugo ang mga yan. Sagot ng matanda. Sumama na nga si Doming dahil hindi niya alam kung saan pa siya pupunta ng gabing iyon. Ano bang nangyari sa iyo, Iho? Sino gumawa nito sa iyo? Tanong ng ali. Binugbog po ako ng asawa ng tita ko kasi po lasing na lasing po siya. Sagot naman ni Doming. Nako, dapat mai-report natin yan sa pulis para matigil na yung ginagawang pangbabugbog sa iyo niyan. Saad naman ang ali. Huwag na po, ayoko na rin pong bumalik doon. Matagal na rin po ako nagtitiis sa kanya. Huwag niyo na po akong ibalik doon, parang awa niyo na po. Kahit ako na po yung tagalinis, tagalaban niyo po, kahit ano po. Okay lang po sa akin. Sagot naman ni Doming. Agad namang naawa ang ali ni Doming, kaya't nang magbalik ito sa Maynila para magtrabaho, ay isinama niya ito. Pagdating sa Maynila, O Doming, marami kami dito. Lahat kami nagtatrabaho. Nasabi ko na sa kanila na ikaw lang ang maglalaban ng mga damit kada linggo at babayaran ka namin para may maibang baon ka naman sa school. Bukas, sasamahan kitang mag-enroll. Diyan lang din sa malapit sa boarding house natin. Saan pa ng ali? Naku ate, maraming salamat po. Ang dami ko na pong utang na loob sa inyo. Una, nilayo niyo po ako sa tiyo ko. Ngayon naman po, may trabaho pa ako. Tutulungan niyo po ako makapag-aral pa. Saad ni Doming. Ano ka ba? Kitang-kita ko naman na talagang gusto mo mag-aral. Tsaka, naalala ko rin sa'yo yung kapatid ko. Kaya lang pumanaw na. Katulad mo rin siya. Bakla, pero napakasayang kasama. Saad ni Maling. Ang babaeng kumupkop sa kanya. Salamat po talaga ate ha. Saad ulit ni Doming. Alam ng mga tao sa boarding house na talagang bakla siya. Bagay na hindi naman niya ikinasama dahil talagang nagustuhan siya ng mga tao doon dahil napakasayang kasama at makulit pa. Ang saya mo talagang kasama, Doming. Ang sakit na ng tiyan ko. Kanina ka pa kasi patawa ng patawa. Saad ng kasama niya sa boarding house. Sige pa rin ang pagilid ni Doming at pagkanta na nagboboses babae. Kaya talaga namang natuwa ang mga ito. Alam mo, minsan nga sumali ka sa gay contest dyan sa bayan. Huwag kang mag-alala, susuportahan ka namin. Sagot ng mga ito. Ay, meron po ba? Sige po, sasali ako para naman makita ng ibang tao ang kagandahan ko. Masayang sabi niya sa mga ito. Nagtawanan muli ang kanyang mga kaboardmates. Mabilis na lumipas ang mga panahon, kaya't nakarating na sa high school si Doming at mas kilala na ngayon sa pangalang Katlea. Clea, ano? Tapos ka na bang mag-fill up? Dalian mo, baka hindi ka na umabot sa oras. Tanong ng mga kaklase niya. Oo, eto na, tapos na, ipapasa ko na. Sagot naman ni Katlea. Ang ipinasa niyang form ay ang pagsali niya sa beauty contest ng kanilang eskwelahan. Kaya't excited na talaga ang kanyang mga kaklase. Gaganapin ang patimpalak sa darating na journey. O Katlea, ready na ba ang gown mo? Tanong ng mga ate niya sa boarding house. Ay, oo te,
Nakabili ako dyan sa ukay-ukay. May tinahilang akong banda. Sagot naman niya. Aba, mabuti naman. Bukas na pala yung pageant. Galingan mo ah. Sayang din ang premyong 20,000 pesos. Panggastos mo rin yun sa school. Dumating ang araw ng pageant. Halos lahat ay magaganda at magagaling. Pero wala talagang papantay sa taglay na pagpapatawan nito. Kaya't nakuha niya ang pansin ng mga judges. And the winner is contestant number 5, Katlea! Saad ng host. Woo! Tropa namin yan! Sigawan ng mga kaklase niya. Tuwang-tuwa si Katlea noon dahil tinitingnan at pinapalakpakan siya ng mga tao. Hindi lamang sa pageant ang pagiging mahusay niya dahil kahit sa eskwelahan ay naging valedictorian siya sa darating na graduation. Friend, class valedictorian ka pala. Papansit ka naman. Saad ng isa. Nako, wala pa nga akong pera. Saka na pagmayaman na ako ah. Pirong sagot naman ni Katlea. Dahil naging class valedictorian, ay agad siyang nakakuha ng scholarship sa university upang makapag-college. Wow, ang galing mo talaga, Katlea. Tingnan mo, libre ka pang makakapag-aral sa kolehiyo. Ipagpatuloy mo pa ha. Saad ni Ate Malina. Salamat ate ha. Kundi dahil sa iyo, wala ako dito. Sagot naman ni Katlea. Mabilis na lumipas ang 4 na taon at nakapagtapos siya sa kolehiyo na cum laude sa kursong Business Administration dahil gusto niya talaga makapagtayo ng mga salon. Oy friend, iba ka na talaga ha. Tingnan mo, may 3 branches ka na ng salon mo. Masayang saad ng kanyang kaibigan. Siyempre, pangarap ko talaga to. Huwag kang mag-alala, dahil friend kita, libre kita sa shop ko. Sagot naman ni Domeng na kilalang kilala na talaga sa pangalang Katlea. I bet! Nakilalang mahusay at sikat ang kanyang parlor, kaya't nagdagdagan pa ang kanyang branches. Ay, salamat Lord! Unting-unting dumadami ang negosyo ko. Maraming salamat po. Saad niya sa kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad pa uwi, ay may nakasalubong siyang matanda at mukhang pamilyar ang mukha nito sa kanya. Napagtanto niyang ito ay ang kanilang kapitbahay sa Bacolod kung saan dati siyang nakatira sa bahay ng kanyang tiyahin. Mang Elmo, kayo po ba yan? Tanong niya sa matanda. Abay oo, ay sino ka ba? Tanong naman ito. Ako si Domeng, pamangkin ni Ninita. Pakilala niya sa matanda. Aba, ay babae ka na. Di ka pa nakadalaw sa tiyahin mo? Tanong naman ito. Ay, hindi pa po. Magmula ng palayasin at pagbantaan ako ni Tio Cesar. Saad naman ni Domeng. Nako, dalawin mo ang tiyahin mo. Noong 1 taon na magpunta ako doon sa Bacolod, may sakit siya. At halos palaging wala naman doon si Cesar para alagaan ng tita mo. Saad nito. Kaya't agad na napaisip si Domeng na umuwi upang silipin ang kalagayan ng kanyang tita. Hindi na siya natatakot ngayon dahil marami na siyang pera. Kaya't madali na lamang sa kanya na ipakulong ang tiyon si Cesar. Naku, maraming salamat po, Mang Elmo. Hayaan niyo po at dadalaw ako kay Tia. Sagot niya. Kaagad na umuwi ng Bacolod at nakita niyang nakahilata sa higaan ang kanyang Tito Cesar doon. Ang lalaking humubugbog sa kanya noon. Habang ang tiya naman niya ay nakaupo at may katandaan na. Tita, kumusta po? Ako po si Domeng. Saad niya. Domeng, ikaw na ba yan? Kitagal kitang hinanap at hinintay. Alam mo ba yun? Miss na kita. Saad ng kanyang tiya. Patawarin mo ko, pamangkin, kung hindi kita nagawang ipagtanggol sa asawa ko noon. Kalimutan na po natin yun. Matagal na po yung nangyari. Sagot ni Domeng. Pumasok sila sa kwarto kung saan nakahiga na lamang si Cesar at hindi na makatayo. Napag-alaman niya na nagsasakit ito dahil sa labis na pag-inom.
Tawad, Domen, sa lahat ng ginawa ko noon. Hindi ho madaling magpatawad. Lalo't masakit pa hanggang ngayon ito. Sagot niya dito. Maghihintay ako hanggang mapatawad mo ako, Domen. Saad naman ito. Umalis na din agad si Domen dahil masasakit pa rin ang lahat sa kanya. Naniniwala siyang darating din ang panahon na mapapatawad niya si Cesar. Ngunit hindi pa sa ngayon. Tita, pasensya na po kayo sa kaagad kong pag-alis. Saad niya sa text para sa tita niya. Okay lang, iho. Naiintindihan naman kita. Palagi kang mag-iingat, ha. Mahal na mahal kita.